Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang To the Forest of Firefly Lights. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Isang espiritu ang umiibig sa isang inosenteng babae, ngunit mapapahamak siya kung magdadampi silang dalawa. Nagsimula ang anime sa isang batang babae na nagngangalang Takagawa Hotaru, naghahanda na magbakasyon sa tag-araw sa bahay ng kanyang tiyuhin. Habang naghihintay ng bus si Hotaru, naalala niya ang nangyari noong siya ay 6. Noong panahong iyon, dumalaw muna siya sa bahay ng kanyang tiyuhin para magbakasyon sa tag-araw. Isang araw, nag-iisa siyang naglaro sa gitna ng kagubatan, dahilan para mawala siya. Dahil doon, nakayuko lang siya habang umiiyak. Hindi nagtagal, nakita ni Hotaru ang isang misteryosong lalaking nakamaskara na nakatingin sa kanya. Natigil ang pag-iyak niya habang nakatingin sa kanya. Agad siyang tumakbo sa kanya at gusto siyang yakapin, dahil akala niya ay dumating ito upang iligtas siya. Umiwas lang pala siya hanggang sa mahulog siya. Ipinaliwanag ng lalaki na kapag hinawakan ng tao ang kanyang katawan, maglalaho siya. Sinabi rin niya na hindi siya tao kundi isang espiritong naninirahan sa kagubatan. Si Hotaru, na inosente pa rin, ay naniwala sa kanyang mga salita. Pagkatapos ay tinukso niya ito sa pamamagitan ng paghabol sa kanya habang gusto siyang hawakan. Naiinis siya sa kalokohan nitong ugali, tapos sinaktan siya. Maya-maya pa, magkahawak kamay ang lalaki kay Hotaru ngunit bawat isa sa kanila ay may hawak na maliit na piraso ng kahoy. Balak niyang dalhin siya sa tarangkahan ng gubat para makabalik siya sa bahay ng kanyang tiyuhin. On the way, sinabi ni Hotaru na parang nagde-date sila, pero ang sagot niya ay date nga na walang romansa. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, sa wakas ay nakarating na sila sa harap ng tarangkahan ng gubat. Ihatid lang siya nito hanggang sa gate. Ipinaliwanag niya na kailangan lang niyang dumiretso mula doon, at pagkatapos ay mayroong isang landas. Tinanong ni Hotaru kung maaari siyang makipaglaro muli sa kanya sa kagubatan. Ngunit sumagot ang lalaki na ang kagubatan ay kung saan naninirahan ang mga Diyos at espiritu ng bundok, kaya't maaari siyang mawala ng tuluyan kung siya ay muling papasok sa kagubatan. Pinayuhan niya si Hotaru na huwag nang bumalik doon. At bago siya umalis, tinanong niya ang kanyang pangalan, at sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Jin. Pagkatapos nito, sinabi niyang babalik pa rin siya sa kagubatan bukas, pagkatapos ay tumakbo, iniwan si Jin. Sa pag-uwi, nakilala ni Hotaru ang kanyang tiyuhin, hinahanap siya. Tumakbo siya papunta sa kanyang tiyuhin habang gustong yakapin ito, ngunit nang makalapit siya ay sa halip ay sinaktan siya nito. Pagkatapos noon, tinanong siya ni Hotaru tungkol sa pagkakaroon ng espiritu ng kagubatan sa lugar na iyon. Sinabi ng kanyang tiyuhin kay Hotaru na noong bata pa siya, naglalaro siya sa kagubatan, ngunit hindi niya natagpuan ang espiritu ng kagubatan. Pero minsan, nasusulyapan niya ang mga aparisyon. Ilang beses din siyang nagkaroon ng oras na makinig ng musika mula sa kagubatan sa tag-araw sa gabi. Sinabi rin ng mga kaibigan ng kanyang tiyuhin na nakilahok sila sa isang pagdiriwang na ginanap sa kagubatan. Gayunpaman, kakaiba, ang mga residente ay hindi kailanman nagdaos ng pista sa gitna ng kagubatan. Mula noon, nagsimula ang mga alingaw-ngaw na ang mga espiritu ay nagdaraos ng pista sa kagubatan. Hindi nagtagal, naghanda agad si Hotaru para matulog. Bago siya makatulog, naalala niya ang sinabi ni Jin na pinagbabawalan siyang bumalik sa kagubatan. Ngunit kinabukasan, si Hotaru, na curious, ay bumalik sa kagubatan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa harap na pala ng gate ng gubat si Jin na parang naghihintay ng presensya nito. Matapos siyang makita, napakasaya niya. Pagkatapos ay tumakbo ito sa kanya at gusto siyang yakapin. Ngunit muli siyang hinampas ni Jin hanggang sa napangiwi siya sa sakit. Hindi nagtagal, dinala ni Jin si Hotaru sa kagubatan. Sa daan, nakita niya ang isang itim na figura na tila sinusubukang takutin siya. Sinabi ng itim na figura kay Jin na kakainin niya si Hotaru. Pagkarinig nito ay agad siyang nagtago sa likod ni Jin. Matigas na sinabi ni Jin na hindi niya makakain si Hotaru dahil kaibigan niya ito. Pagkatapos ay binalaan siya ng itim na figura na huwag hawakan si Jin. Kung hinawakan niya siya, kakainin siya ng figura. Maya-maya, pinaalis agad ni Jin ang itim na figura. Pagkatapos ay binago ng figura ang anyo nito sa isang sorrow at iniwan sila.
Ipinaliwanag ni Jin na ang figura ay isang espiritu na nagbabantay sa bundok. Minsan, nagbabago ang anyo ng espiritu, kaya natatakot ang mga tao. Kung tutuusin, mabait ang espiritu. Matapos marinig iyon, natuwa si Hotaru dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng totoong espiritu. Nagpatuloy muli sina Hotaru at Jin sa kanilang paglalakbay. Nagtataka siya kung bakit laging nakamaskara si Jin. Hula niya na wala itong kahit na mukha o espiritu. Ngunit nag-aatubili siyang sagutin ang tanong nito at piniling huwag pansinin ito. Hiniling sa kanya ni Jin na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa halip ay tinukso siya nito at tumawa ng tumakbo. Lumipas ang oras, madalas na tila magkasama sina Hotaru at Jin sa gitna ng kagubatan. Mukhang napakasaya niyang nakikipaglaro sa kanya. Hindi nagtagal, naglaro sila sa bangkang gawa sa dahon at inilagay ito sa tubig ng ilog, saka sabay silang tumakbo. Hanggang sa isang araw, nang makatulog si Jin, nagsumikap si Hotaru na tanggalin ang kanyang maskara. Napakagwapo pala ng mukha niya at mukha siyang tao. Pagkatapos nito, paliwanag niya, kung hindi siya magsusuot ng maskara, marami ang mag-iisip sa kanya bilang tao. Kaya naman palagi siyang nagsusuot ng maskara upang makilala ang kanyang sarili sa mga tao. Sa pag-uwi, sinabi ni Hotaru kay Jin na hindi na siya makakabalik sa kagubatan bukas dahil tapos na ang kanyang bakasyon sa tag-araw, at babalik siya sa bayan sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Jin kung babalik siya doon sa summer vacation sa susunod na taon. Sagot niya na masaya siyang babalik para makita siya. Long story short, dumating ang ikalawang summer vacation. Bumalik si Hotaru upang bisitahin ang bahay ng kanyang tiyuhin para makapaglaro siya sa gitna ng kagubatan. Pagdating sa bahay ng kanyang tiyuhin, agad niyang nakasalubong si Jin sa tarangkahan ng gubat, kung saan nakita itong naghihintay sa kanyang pagdating. Hindi nagtagal, nagpahinga sila sa isang kahoy na tulay habang ibinabagsak ang kanilang mga paa sa tubig ng ilog. Sa daan patungo sa gitna ng kagubatan, mayroong isang espiritu ng kagubatan sa anyo ng isang puno at nagbabala kay Jin na mag-ingat kay Hotaru dahil siya ay isang tao. Dahil kung hinawakan ng tao si Jin, tuluyan na siyang mawawala. Pero sinabi niyang magiging maayos din ang lahat. Pinayuhan din ng tree spirit si Hotaru na huwag hawakan si Jin. Habang naglalakad sila, biglang nagsilabasan ang mga payong isa-isa sa mga puno. Mukhang nataranta si Hotaru sa pangyayari. Gayunpaman, sinubukan niyang huwag pansinin ito. Hindi nagtagal, si Hotaru, na walang alam, ay nagtago sa isang puno, at hinanap ni Jin ang kanyang kinaroroonan. Pagkatapos, lumitaw siya mula sa tuktok ng puno at nagulat siya, na naglalakad. Bigla, nang hindi niya namamalayan, malapit nang mabali ang sanga ng puno. Nang mabali ang sanga, nahulog siya, at bigla siyang gustong saluhin ni Jin. Sa kabutihang palad, nahulog siya sa mga palumpong, kaya hindi na niya ito kailangang hawakan. Pagkatapos noon, humingi siya ng tawad at hiniling na huwag siyang hawakan kahit anong mangyari dahil ayaw niyang mawala siya. Ang oras ay lumilipas, at si Hotaru ay isang junior high school na estudyante ngayon. Bumalik siya sa bahay ng kanyang tiyuhin upang makipaglaro kay Jin sa kagubatan. Pagdating sa kagubatan, ipinagmamalaki niya ang kanyang bagong uniforme. Doon niya napagtanto ang itsura niya. Hindi na pala tumanda ang edad ni Jin simula noong una silang magkakilala. Hindi nagtagal, naglakad sina Hotaru at Jin sa gitna ng kagubatan habang nakatingin sa lawa. Sinabi ni Hotaru na kahit na siya ngayon ay nasa junior high school, pakiramdam niya ay normal ang lahat. Dahil sa kanyang kaibigan sa elementarya ay nasa parehong paaralan siya sa junior high school. Pagkatapos noon, tinuruan niya si Jin kung paano maglaro at magpalipad ng saranggola. Hindi nagtagal, pumunta si Hotaru sa bahay ng kanyang tiyuhin, at pagkatapos ay nahiga siya. Iniisip niya na mas tatanda siya kay Jin balang araw. Pagkatapos, dumating ang kanyang tiyuhin at tinawag siyang kumain ng pakwan. Pagkatapos, tinanong niya kung kailan siya babalik sa kanyang tahanan, at sumagot si Hotaru na babalik siya sa hapon. Pagkatapos, sinabi ng kanyang tiyuhin kay Hotaru na ang kanyang nayon ay magiging napakalamig sa susunod na taglamig. Dahil ang kanilang nayon ay nasa dalisdis ng bundok at malayo sa dagat, may malaking pagkakaiba sa temperatura sa pagitan ng tag-araw at taglamig. Alam niyang nagmamadali siya at naghanda ng scarf na ibibigay kay Jin bago umuwi. At pagkatapos, iniwan niya si Jin at sinabi na sa susunod na taon ay babalik siya muli.
Lumipas ang mga araw, at nagpalipas ng taglamig si Hotaru sa kanyang tahanan kasama ang kanyang mga magulang dahil nag-aaral pa rin siya. Gayunpaman, lagi niyang naaalala si Jin at nami-miss niya ito. Nagda-daydream pa nga siya at iniisip siya sa lahat ng oras. Kahit pumasok siya sa paaralan, hindi niya pinapansin ang daan. Pagkatapos, binati ng kaibigan niyang lalaki si Hotaru at sinabi sa kanya na madulas ang kalsada sa harap niya, kaya dapat siyang mag-ingat. Tinanong din niya kung bakit lately ay laging nananaginip ng gising, pero isa lang ang naisagot niya sa puso niya na nami-miss niya si Jin. Samantala, sa gitna ng kagubatan, natatakpan ng nyebe ang mga puno. Nakita si Jin na nakaupo sa gate ng gubat. Tila hinihintay niya ang pagdating ni Hotaru habang may suot na scarf mula sa kanya. Pagkatapos ng taglamig, bumalik si Hotaru upang gugulin ang kanyang bakasyon sa tag-araw sa bahay ng kanyang tiyuhin. Pagdating doon, agad siyang pumunta sa kagubatan upang salubungin si Jin. Naging senior high school student na siya at mukhang mas mature na ngayon. Pagkatapos ay pumunta sila sa baybayin ng lawa upang magpahinga at mag-usap. Tinanong ni Jin kung bakit hindi na ito tumakbo sa kanya, gusto siyang yakapin. Galit na sagot ni Hotaru na nakaramdam siya ng pagod dahil palagi siyang sinasaktan. Di nagtagal, sinabi ni Hotaru na maghahanap siya ng trabaho sa nayon pagkatapos ng pag-aaral upang palaging makasama si Jin. Pagkatapos nito, sinabi ni Jin ang tungkol sa kanyang sarili sa kanya. Sinabi niya na hindi siya isang espiritu dahil siya ay dating tao. Noong unang panahon, si Jin ay isang sanggol na tao na itinapon ng kanyang mga magulang sa gitna ng kagubatan. Hindi niya napigil ang umiyak sa buong oras hanggang sa matagpuan siya ng mga espiritu ng kagubatan at lumapit sa kanya. Pagkatapos ay binigyan siya ng Diyos ng kagubatan ng isang anteng-anteng bilang maskara upang siya ay magpatuloy na mabuhay. Dahil dyan, hindi siya makalabas ng kagubatan at hindi makakontak sa mga tao. Sinabi ni Jin na okay lang kung gusto siyang kalimutan o iwan ni Hotaru balang araw. Gayunpaman, hindi raw niya ito makakalimutan, hanggat maaari silang magkasama hanggang sa maghiwalay ang panahon. Pagkatapos, inimbitahan ni Jin si Hotaru sa isang spirit festival na gaganapin sa gabi. Kinumbinsin niya itong huwag matakot dahil halos kapareho ng pista ang ginawa ng tao. Nangako siyang poprotektahan si Hotaru kapag may nangyari mamaya. Nang marinig ang imbitasyon nito, masaya niyang tinanggap. Pagkatapos ay gumawa sila ng appointment sa alas 8 upang magkita sa tarangkahan ng kagubatan. Kinagabihan, bumalik si Hotaru sa kagubatan upang salubungin siya. Pagkatapos nito, pumunta sila sa pista ng mga espiritu. Maraming mga espiritu ang nagsusuot ng maskara tulad ng mga tao dahil minsan ang mga tao at espiritu ay naghahalo sa isa't isa sa pagdiriwang. Pagkatapos ay itinali ni Jin ang damit ng isa't isa sa kanilang mga kamay para hindi sila magkahiwalay. Sinabi ni Hotaru na para silang nagde-date, at sinagot niya na sila ay talagang nagde-date. Bumisita sila at nanood ng iba't ibang pagtatanghal sa pagdiriwang. Marami ring mga taong naglalaro doon. Sa pagtatapos ng pagdiriwang, sinunog nila ang isang higanteng tumpok ng mga dayami na tore na napakaganda. Pagkabalik mula sa festival, ipinahayag ni Jin ang kanyang damdamin na laging gustong makasama si Hotaru. Tapos nilagay niya yung mask niya sa mukha niya. Bigla siyang hinalikan mula sa likod ng maskara. Habang naglalakad pa uwi, iniisip pa rin ni Hotaru ang lahat ng sinabi ni Jin kanina. Biglang may mga bata na tumatakbo palapit sa kanila mula sa gubat. Agad na hinawakan ni Jin ang kamay ng bata nang muntik na itong matamba. At pagkatapos nun, kumikinang siya. Napagtanto ni Hotaru na ang batang humipo sa kanya kanina ay tao. Ilang sandali pa, hiniling ni Jin kay Hotaru na yakapin siya, at nang hindi nag-iisip, tumakbo siya at agad siyang niyakap. Ngunit hindi ito nagtagal, pagkatapos ay nawala siya at nawala ng tuluyan. Nang makita ito, hindi napigilan ni Hotaru na umiyak dahil nakita niyang tuluyan nang nawala ang lalaking mahal niya. Ang katawan ni Jin ay naging butil ng liwanag na nagbibigay liwanag sa kagubatan. Ang mga espiritu sa kagubatan ay nagpasalamat din sa kanya sa pagbibigay ng kaligayahan kay Jin, kahit na sandali lamang. Nang marinig iyon ay natahimik na lamang siya habang yakap-yakap ang maskara ni Jin na may lungkot. Gayunpaman, dapat niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay nang hindi naghihintay ng panibagong tag-araw. Sa paglipas ng panahon, nagtapos si Hotaru sa kanyang senior high school. At pagkatapos ay dumiretso siya sa bahay ng kanyang tiyuhin.
Natapos ang anime. Ang moral na maaaring matutunan ay ang pakiramdam ng pag-ibig ay kakaiba. Minsan kaya nating mahalin ang isang tao nang hindi gumagamit ng loika. At minsan hinuhusgahan tayo ng ibang tao bilang mga hanggal na tao.